I-vlog natin to ha. Philippines to eh. Kung anong mga violation, kung ano mare ha. Mahilig kayo magtingin ng mga you always charge people about their or against their violation, but you people dyan sa office, marami kayong ginagawang hindi maganda. Kaya hindi ako satisfied sa pamamalakan ng gobyerno ng Pilipinas. Yan, February 19, 2024. Ito, motor to. Anong violation nandyan? Changing the design, unspecified. Walang side mirror to. Okay, ewan ko kung may ilaw to. So walang side mirror. Ayan, sa small window. Ayan, walang side mirror ha. Ayan. Karamihan hindi rin nagpa-rehistro eh. Hide and seek forever and ever. Gusto nyo? Walang katinoan ng ahensya ng ating, ang tawag niyan, land transportation. Una, walang fixer. Diba? Kung may fixer, mali. Kino-compare ko kasi ang nangyayari sa lugar natin kaysa labas. Doon takot sila sa authorities. Sa atin dito, hide and seek. Kung gusto niyo magpatupad, all or none. Batas? Puro penalty, batas, ginagawa niyong gatas. Gagawa kayo ng batas para kayo mabubusog ng gatas. Kotong, mali. Modification, tingnan mo. Hindi ako believe. Ano kayang walang fixer, parang nag-apply ka ng passport, legal ang papers mo, takot ka magkamali, then face to face. Kung gusto nyo na may ID, you follow me. Hindi naman ako nagsisinungaling, pero hindi rin ako magaling. Papabot lang to February 19, 2025. Ayusin nga natin ang bansa natin. Mag-apply ng driver's license, yung mga legal papers, hindi yung dapat nandyan na yung sa training school, ilagay kung sino nagturo. Karamihan, wala lang, experience konti at Ironman na. Mali. Yung culture kasi natin, impunity. Pasensya na kayo dito na lang papabot. Si papabot lang to, hindi naman masyadong importante ang pagkatao ni papabot. Hindi yan si papabot nagtutulong sa ating bayan, dahil si papabot inutil yan, inep yan. Totoo. Let's be righteous. Yung GMRC na natutunan natin. Okay, apply ng driver's license, padrino, may kilala, tapos ang problema. Okay, masaya na kayo, tapos huhulihin nyo, may lisensya ka. What's big deal kung may lisensya? Hindi naman yan nakaranas ng rigid training.
Galing yan sa tatay, sa nanay, o sa mga kaibigan ng mga driving skills na yan. 6 years old, 7 years old, nagpapatakbo na. Well, adjust tayo, Philippines to. Huwag natin dibdibin. Pero ito, pag nag-apply ka ng passport, di ba? Police clearance, mga legit na mga about you. Ha? Law abiding ka ba? Legal age? Di ba? Driving school. Kung mag-apply ka ng yung LTO na. Okay. Face to face. Ikaw ba yan? Dagdagan natin, ha? Dagdagan natin. Kung gusto nyo talaga ID, hindi gamitin natin computer natin. Do not bring any ID, PRC ID, professional ID. Meron naman kayong mga cellphone, di kunin nyo yung website ng department. Pangalan, download. Nandiyan na yung iris scan, thumbprints, body marks, body scars. Ikaw na yun, ako na yun. Ito, mayroon, body stain, hindi mo maalis yan. Okay, ikaw driver, mag-apply ka. Where's your scar? Ito na si Mr. Juan de la Cruz. Si Bebot Maga na to. Iris scan, correct. Kasi face to face na police clearance o barangay. Tapos ito sa akin, baguhin natin na. Dito tayo sa highway. Ang small window yata ang sa inyo. Maliit pa, or sa elementary may regular na parang extra curriculum. O ilagay natin sa sa hindi naman curriculum dahil dagdag dagdag mga lecturer, no, na from time to time nagvi-visit. Dami yung empleyado diyan, daming pinapalamon, pinapakain. Hindi naman tumitino ang bayan natin. 'Di ba? Puro kayo kalukuhan ito. May mga tayo, online. Sa mga bata, turuan ng parents, turuan ng barangay. This Saturday, mga bata 6 to 12 years old, punta kayo dito, ha. Mayroon tayong bisita. Ngayon, turuan yung mga barangay officials kung anong mga lecture. Pag alam na ng mga barangay officials, regular magtuturo. Mga bata, ganito, pag may pedestrian, ganito ang signs, ito ang do not overtake, ito ang ganyan. At least alam na nila, bata pa, kasi ngayon hindi may iwasan. 9 years old, 10 years old, 11 years old, ang bilis na yan magpatakbo. Expert na yan sa kalukuhan. Kamote. Kamote yan. Ngayon, student permit na, 16 years old na. Dapat hindi lang motorsiklong alam. Huwag kang mag-apply ng student permit pag hindi ka marunong mag-drive. Binibigyan kasi ng student permit at driver's license after 6 months, professional na. Hindi marunong ng 4 wheels. Yung cannot know, read and write, parang unlettered, gaya ng propita doon sa Saudi. Binigyan ng professional driver's license na hindi naman marunong mag-drive ng 4 wheels. Paano yan? Ginagamit yung highway, hindi ka marunong. Mabuti kami, 50 years na kami sa Manibela. Palagay na ito, mga 40, kasi nag-aral, walang drive kasi mahirap lang experience lang, pero grabing mga close calls. Ngayon, pag nag-drive lang ako, kahit papunta ng Davao, 60, 40, mahina lang. Imbis 3 hours, maging 8 hours yung Davao ko. Ayaw ko masira ang sasakyan ko dahil binigay lang ito. at kunting tulong ko, may sasakyan na ako. Dati-rati yung active practitioner pa ako, utang din, surplus lang na sasakyan, second hand, third hand,
okay na sa akin. Dahil yung ibang savings ko para sa bangko, at baka may umutang sa akin. Joke lang. Hindi, para sa mga bata. Kahit mawala ako bigla, hindi mahinto yung kanilang pag-aaral. They can go to college and finish their school. Unahin mo yung mga bata. Ha? Pag-aaral nila. Mas mayaman ka kapag mga anak nyo tapos sa pag-aral, pag-eskwela. Yun inuna ko. Puro second hand lang mga sasakyan ko. Mitsubishi Lancer, tapos na biyayaan ng Honda Civic. And then inggit naman ako sa medyo matangkad, ay binigay naman yung Mitsubishi Adventure. Dahan-dahan lang. Oh, utang lang, utang. Tapos may pera na. Oh, brand new Innova. 2012 may Innova na. Dahan-dahan lang. Pero nung una, talaga 1997, napilay ako. Motorsiklo, X4, Suzuki, ang service ko. Nag-anesthesia ako. Umuulan, pinagtatawanan lang ako ng empleyado. Pag nakita nila nandyan ako sa ospital, parating na ako. Doon pagdating ko sa ospital, umuulan, nakamotor ako, sabi nila. Mababang pagtingin pag wala kang sasakyan. I prayed for a car. Grabe, nung nagdasal ako, binigyan ako ng gift, may bonus pa, may jackpot pa, maraming mga perks ang sumunod. Basta mabait ka sa Panginoon. Itong mga kawanin ng gobyerno, hindi mabait to, disrespectful ito. Kaya tingnan mo, parang ayaw nyong tumulong talaga sa madla. Ha? Ayaw nyong tumulong sa kapwa-tao. Sarili nyo lang at sarili nyong kaibigan na gusto nyo nasa taas. Mali ang ating sistema sa panggobyerno natin, lalo na ito sa Land Transportation Organization daw. Wala yan. Wala, hindi ako believe. Pag may padrino, ayos na, may lisensya na. What's the big deal? Fake naman yan. It's only an ID, but it's not a license to drive. Ha? Yan. Nag-vlog lang ako dito dahil gusto ko na maabot yung aking reflection, ang aking pagkatao. Para matulungan natin ang magsabi pag na-aksidente. Ay, na-aksidente siya. Paano naging aksidente? Puro manmoron ang nasa highway. Paligsahan. Mga 4 days ago. Pick up versus van. Ang van na ito, mga high ace ito, mabilis to. Hindi to, pag hindi mabilis ang takbo, aywan ko. Mamayayamang tong mga driver, ha? Akala mo expert na expert. Ha? Grabe sila magpatakbo ng gusto nila. Sila mauuna palagi. Itong pick up naman gusto din mauna. 100 siguro yung speed, 100. Dalawa sila 100. Sumampak sila ng 200. Di durog, daming patay, 4, lahat may pilay, lahat. We don't sometimes care about, wala tayong mga continuing driver's education eh. Dapat from time to time tatawagan, sir, we have brochure, you get your brochure here. I-text nyo sila and read about, and we'll have a exam, whether you fail or not. As long as you have that, we are happy that you have that letter from us, our additional driver's education. And be sure to read and understand. Kahit na hindi kayo pumasa dyan, basta nandyan na lang sa inyo, bahala na kayo kung ilan ng masagasaan nyo. Mahirap sa atin eh. We don't care about the surroundings, our people, our properties. Basta lang magkapera kayo dyan. Mga regional director dyan, SOP. DPWH, walang SOP yan. Wala, hindi ako maniwala. DPWH, hindi ako maniwala may SOP dyan. Dirty politics. Without honesty. Deceptive people, withholding honor. Dishonorable. Pasensya na kayo, ha. Dapat pakinggan nyo ako, huwag kayong makinig sa iba, ha. They don't advise the best way possible para sa atin lahat. Dito kayo kay Papa Bot. Pag ayaw nyo makinig, bahala.
I don't know about you. O sige, yun na lang. Dito na tayo sa ating tagpuan. Dito na tayo sa ating tagpuan. Kaya hirap ng bayan natin eh. Puro lakasan. Padrino, name drop lang. Uncle ko si Sara. Kamag-anak ako ni Digong. Grabe kayo. Believe ako sa inyo. Dito tayo. Ay, God bless this Philippines. Marami pa tayong pag-uusapan about corruption. Corruption. Pag nagko-corrupt ka kasi parang greedy ka. Sa sinasabi ko, wala kang respeto. 'Di ba? Wala kang respeto. Pag wala kang respeto, so parang greedy ka nga. Hanggang magkasala ka na. Pero manhid no? Manhid. Parang gusto nyo talaga ang famous ang pangalan nyo. What? Famous? Manhid kayo eh. Hindi nyo alam na mali nang ginagawa nyo. Punta kayo ng ibang lugar lakbay aral na sana yan. Tingnan nyo naman kung paano doon sumikat sila. Nag-asinso yung lugar nila. Pagdating dito, galing sa pera ng tulong ng gobyerno sa'yo, hindi mo ginagamit, mas lalo kang nagpasikap. Di ba? Nagpasikat ka sa mga ninakaw mo. Mali yun, sir. Madam, mali. Sabihin nyo, ayaw ko yan sa tao na yan. Ayaw ko sa kay Papabot, ayaw ko nyan. Ayaw ko nyan. Kaya yan, kibit balikat ko yan. Wala yan. Walang kwentang tao si Papabot yan. Nagsasabi ng totoo yan. Masamang loob ko, tinatamaan ako. Sabi ng kaibigan ko, pumunta nga kayo sa FB page ng DPWH. Kayo na magbigay ng meaning dyan, DPWH. Dating pulis. Walang hiya. Joke lang. Dating presidente. Walang hiya. Parang ganun. Nandun si Viking Rogers. Sabi niya, itong mga kurap na to, sarap i-firing squad. Sir, matindi ka pa sa akin. Dati-rati yun yung hindi pa ako balik Kristo. Yan din sa akin, malupit eh. Kaya huminahon ako dahil more on righteousness sa akin. Ngayon, nilalagyan ko ng mga vlog ko may Panginoon. Ayan sa small window yan Mall of Ace Center Point, MOA. Mall of Ace. Ayan sa harap sa small window. Hindi ko mabaliktad to dahil Ayan yan. I don't know kung makita nyo sa small window. Tine-check ko lang. So yung nangyayari, puntahan nyo doon sa DPWS. Kanina may ginawa ako. Ano ba yun? Parang natatawa lang ako eh. Nakapag-aral nga kayo, mga pulis, mga HPG, nakapag-aral kayo pero hindi kayo sumusunod sa sumpa nyo na maging kawani kayo ng gobyerno without reservation. So help me God, protect the nation, righteous above all. Nag-help me God pa kayo. Oh my God. Okay, bye bye. Sandali, hindi ko na alam dito sa puntahan ko. God bless us all. Dapat healthy kayo at bumalik yung katinuan nyo. Bumalik ang katinuan nyo at tumanda din kayo kagaya ko, o more than 66 na ako.
gusto ko pang mabuhay, pero pag ayaw na ni Lord God, bahala na. Kasi I finished the race. I kept the faith. I transferred the race. I kept the faith. I transferred the race to others. Retired na ako, no? Don't force me to work. Kung invention lang, marami akong plano. Pero in God's time, I cannot imagine forcing God like a servant to give me what I want, my wants and wishes. I'm not like that. Mahiya tayo. Just pray, wish for it, dream for it, and God will do the rest. Okay? Yun lang. Huwag na tayo magyabang kung sino ka, anong mga kaibigan mo, anong position mo. Dami tayong mga hindi magandang ginagawa. Manhid tayo, sir, madam, manhid tayo. Ha? Kahit na ilang simbahan pa ang na-donate mo, hindi ako believe niyan. Sabihin mo mag-increase ang perks mo, o gaya ng ibang simbahan yan, pag marami kang natulungan, mag-increase ang perks mo. Small sin, big sin, pareho lang yan, sir. Di ba? Sabi nga ng Holy Bible, pag nag-glass ka by your eyes, you better pluck your eyes. Tanggalin mo yung mata mo na makasalanan. O, pag may ginawa ang kamay mo na hindi maganda, putulin mo yung kamay mo. Ganun si God ka strict. Let's be holy, like the Holy Father and yung mga Batikan na mga tao. Yeah, holy sila. I hope na walang hipokrito sa kanila na nag-spread the word of God, na may Jesus Christ. Hayaan mo na yung mga culture sa church. Hindi naman tayo Panginoon. Importante na we are spreading the gospel of Jesus Christ, kasi kung walang mga religion, marami siguro mga loko-loko. Mga barbaric yata tayo lahat pag walang mga evangelical, mga Mormons, mga Catholic, mga kung ano na dyan. Barbaric tayo lahat yung mga religion sa Saudi Arabia daw, yung under the Arabic God. Kung wala yan, nako, wala sana ang terrorism. Maganda na sana ang turo grabe ang increase ng iyong faith na mayroon kang Diyos. Mayroon kang Diyos, merciful God daw, merciful Allah, peace be upon my God. Oh my God, dinagdagan nyo kasi ng terrorism kaya maggulo ang mundo tuloy. Nadurog na nga yung Gaza Strip. Maya-maya nagsilabasan yung mga may armas na mga, pati yung mga sasakyan ng Israel pinalabas. Itinago yata sa tunnel na magkasya yung mga sasakyan. Tapos nagyabang na nagpaparid-parid na parang elite na mga sundalo ng mga Hamas, yung mga Qassam Brigade. I don't think that's the right thing to do. God does not allow that. To the strictest point, God hates that. Magyabang ka sa mundo. Pahirapan mo yung neighbors mo. Hindi naman kriminal yun. Victim sila ng kidnapping. Naging kinulong nyo sa dungeon, sa mga tunnels, ang mga kinuha nyo na tao doon sa Israel, sa kibbutz. Pinahirapan nyo, tapos after 1 year and a half or ganyan, almost 2 years, i-release nyo yung mga bihag nyo. Hindi naman sila kriminal, sir. Yung mga Hamas na mga kriminal ang nagkasala, pero yung mga inosente at ikinulong nyo at hindi rin binibisita ng Red Cross, that's genocide. Yung pagpatay pala ng more than 1,000 na mga tao doon sa kibbutz ng Israel, genocide na yan. Ano pang tawag dyan?
Kriminal lang? Maybe. Kung ayaw mo talaga i-term yan na genocide. Di ba? Oh. Bumawi naman yung lugar na nasaktan. Oh. Nag-retaliate. Tapos kayo naman ang nagsigaw ng genocide. You are crying foul. You should have not started it. You started the fire. You manage the burning fire. You manage the consequences. Ito lang ha. Sana nakarating ito sa inyo. Papabot lang to. God bless you. Yan. February 19, 2025. Dito tayo sa appointment natin. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Punta pa pala ako doon sa kabila. Ito lang ang ating video login ngayon. Hindi natin to dagdagan for this day. Yan ang paligid natin, oh. Yan. Yan. Coral City to. Ayan. Ang nakikita nyo sa small window, si ano yan? Father Abraham. Yan. Bibot lang yan. Papabot lang yan. Yan. Molo Base, MOA. Ando naman sa kabila. Ayun. KCC, yung Coronadal Commercial Center. Grabe ang tax, no? May alam ako, professional. 800,000 ng tax. Babayaran niya talaga sa tax. Okay naman. Yung iba ayaw magbayad eh. May padrino sa loob. Manipula. Sundin nga natin yung ibang lugar sana. Bakit sila mayaman? Inggit ako sa Singapore, South Korea, grabe. South Korea may mga raming invention. Samsung aircon doon sa mga abroad. Ang TV nila Samsung aircon, Samsung, grabe. Ha? Sa Pilipinas, ano bang mga export natin? Wala man tayong cellphone, wala man tayong TV, aircon, wala tayo. Sasakyan, wala. Japan, maraming sasakyan. South Korea, maraming sasakyan. Manpower, pwede tayo pero sayang, we should have been there on the top, ha? Like Singapore and yung neighboring natin, may mayayaman. Naiwanan tayo. Susundan nyo ako, ha? Para tumino yung bayan natin. Sundan nyo si Papabot. Bye bye. God bless us all. And God add more lives, days to you. More than 200 years dito ka sa mundo. Para masubukan mo maliligo ng mga dumi mo. Bye bye.